Ako si Ira. Bata pa lang ako pero gusto kong ibahagi ang kwento kong ito para mapulutan ng aral sa mga magulang na nag-OFW. Ito po ay based sa aking experience. 10 years old pa lang ako noon nung naghiwalay ang aking mga magulang. Nang dahil si Papa ay sinaktan ang mama ko. Sa murang edad ko nakaranas na ako ng mga magulong buhay. Lasinggero ang aking papa, kaya pag uwi, si mama bugbog sarado ng aking papa. Kaya nakapagdesisyon si mama na hiwalayan na si papa. Dinala ako ni mama sa mga magulang niya. Dalawa kami magkapatid. Naiwan ang dalawa din naming kapatid sa papa namin. Ganito ang senaryo ng aking mga magulang bago sila naghiwalay. Sumobra ka na. Halos araw-araw kang lasing. Maghiwalay na tayo. Hatiin natin ang mga bata. Sa'yo yung dalawa, akin yung dalawa. Bahala ka na sa buhay mo. Magpakalasing ka dito. Iiwan na kita. Hindi ko na kaya. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Lumayas ka, babae ka. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Siguro may lalaki ka na malas ka sa buhay ko kaya lumayas ka. Sige, dalhin mo yung mga anak natin. Lumayo ka na. Mama, iwan mo po kami. Paano naman kami ni Kuya, Mama? Huwag mo naman kaming iwan, Mama. Maawa ka naman sa amin. Ayaw namin dito, Mama. Please. Mga anak, pasensya na. Huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo dito. Lalayo muna si Mama. Dalhin ko muna yung si ate mo at saka si Bunso. Pag makaluwag na si Mama, makahanap na ng trabaho, huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo dito. Basta ha, magpakabait kayo dito. Natuloy kami pag-alis. Dalawa kaming dinala ni Mama, si Bunso at ako. Sa lugar nila ni Mama, ang hirap din ng buhay. Halos la kami makain. Maswerte na lang makakain kami ng 2 bisis o isa sa isang araw. Lagi namin kinakain, balanghoy at kamuting. Madalang lang kami makakain ng bigas. Kaya isang araw, Ira, anak, mangibang bansa si Mama ha. Ang hirap kasi ng sitwasyon natin dito, anak eh. Paano ko kayo mabigyan ng magandang kinabukasan? Na halos pagkain nga natin, hirap na tayo. Kung samantalang si Mama nandoon sa ibang bansa, at least, mayroon tayong pera. May maipadala ako sa inyo, may makain tayo, may makain kayo. Kaya sana anak, maintindihan mo. Alagaan mo si Bunso, anak ha. Huwag mong pabayaan. Mama, alis po kayo. Kakayanin niyo ba doon? Sabi kasi nila, ang hirap daw ng buhay sa ibang bansa. At mga masama daw ang tao doon. Baka mapaano ka doon, Mama. natuloy si Mama. Sobrang lungkot. Unang bisis, nahiwalay kami kay Mama. Talagang iyakan ang lahat. Sa murang edad ko, nagkaroon ako ng responsibilidad para sa aking mga kapatid. Totoo naman ang sinabi ni Mama na unang sahod niya ay pinapadala niya kaagad sa amin. Tuwang-tuwa naman kami, bibilan ko kaagad si Bunso ng kanyang pagkain at tsinelas kasi pudpud na ang tsinelas ni Bunso, at bumili din ako ng bigas, ulam at iba pa. Parang nasabi kami sa pagkain. Sa tagal ba naman ng panahon, nakamuti at balinghoy lang ang kinakain namin, tapos wala pang ulam. Bunsoy, hey, nagpapadala na si Mama. Bibili na kita ng masarap na pagkain at saka bibilhan din kita, Bunsoy, ng tsinelas mo kasi nakakaawa naman ng bunso ko eh. Kasi pudpud na ang tsinelas. Tara, magbihis ka na, Bunso. Talaga ate, bibili kami ng masarap na pagkain. Bibili din kami ng tsinelas kasi wala na talaga tsinelas ko, pudpud na ate. Salamat po.
Tara na, Bunso, bilisan mo. Ala ka, Bunso, lagot ka. Pag maubusan tayo, wala na tayong mabili doon. Opo, ate, ito na nga eh. Nagmamadali na nga ako eh. Tika muna, ate. Hinahanap ko pa yung damit ko. Wala kasi ako makitang damit ko eh. San ba yung yung maganda kong damit, ate? Gusto ko yung magandang damit. Antayin mo ako, ate, ha. Huwag mo akong iwan, ate, ha. Ang saya-saya ni Bunso. Excited na mamasyal kami. Buwan-buwan ang padala ni inay. Masaya kami hanggang lumipas ang buwan, taon, natapos na rin ang kontrata ni inay. Pero sabi ni inay, babalik daw siya. Kinuha na rin ni inay ang dalawa naming kapatid na nandoon sa tatay namin. Masaya magkasama-sama kaming apat magkapatid. Kumpleto na kami. Samantalang si inay ay pabalik na rin sa ibang bansa. Okay lang. Tinitiis namin ang lungkot. Alang-alang din naman sa amin ang ginagawa ng inay namin. Halos araw-araw tumatawag si inay. Lagi niya kaming kinakausap. Lagi siyang nagpapadala sa amin buwan-buwan. At talagang masabi natin na hindi na kami naghihirap. Hanggang isang araw, may pumunta sa bahay namin. Nagpakilala. Kung si Tito Ernesto nyo ang bago nyong tatay, simula ngayon sa akin na magpadala ang nanay nyo. Ako na ang hawak ng budget nyo. Kaya walang magreklamo ha. Naintindihan nyo ba ako? Po? Wala naman sinabi ang nanay ko eh. Saka wala siyang sinabi na may bago na siyang boyfriend. Na may ipalit na siya kay tatay. Paano nangyari yun? Basta, wag kayong maingay. Basta yun na yung usapan natin. Alam na ng nanay nyo yun. Sa akin na magpapadala ng pera. Hindi na sa inyo. Nagulat ako. Bakit biglang may sumulpot na estranghero na biglang nagpakilala na siya na daw ang aming pangalawang tatay, na siya na daw ang magbibigay sa amin ng budget. Sobrang hirap kasi parang pinatikim lang kami ng aming inay ng konting kaginhawaan. Yun pala, may kalandian din pala siyang ginagawa. Sorry po for that word. I hate this kind of guy. Why? Ate, gutom na po ako. Wala pa po ba tayong pagkain, ate? Gugutom na po kasi ako, ate. Ang sakit na ng tiyan ko. Ate, ang sakit na ng tiyan ko. Bunso, hindi pa tayo binigyan ni Tito. Ako nga din gutom na rin eh. Hindi ko po alam kung saan tayo kukuha ng pagkain. Ayun si Tito, lasing na lasing. Hindi ko naman makausap, Bunso. Sobrang hirap, nakaranas na naman kami ng gutom. Okay lang sana kung ako lang ang nagugutom. Pero yung kapatid ko nakakaawa. Nakakaawa sila tingnan. Na sa tuwing maghihingi sa akin ng pagkain ay wala akong maibigay. Tinawagan ko si inay. Pero ang ginawa ni inay ay nagbingi-bingihan lang. Mas pinaniwalaan pa niya ang kanyang boyfriend kaysa amin. Na wala namang ginagawa kundi maglustay ng pera niya. Sa araw-araw na ginagawa ng boyfriend niya sa amin na hindi kami pinapakain minsan, ay hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hanggat dumating ang araw. Bunso, saan ka ba nanggaling? Bakit may dala-dala kang pagkain? Saan mo yan kinukuha? Ate, nangingip kami sa kapitbahay. Buti binigyan kami. Gutom na po kasi kami, ate. Wala ka pa. Grabe na to, inay. Grabe na tong ginagawa mo sa amin. Hirap na po kami magkapatid. Nakakaawa yung mga kapatid ko. Bakit nagbingi-bingihan ka, inay? Bakit mo kami pinabayaan? Pangako mo sa amin na hindi mo kami pabayaan. Pero, bakit ngayon, inay? Hirap na kami. Halos mamamatay na sa gutom kaming lahat dito. Hindi na to pwede. Kailangan na akong kumilos. Kapit patalim na ako. Sa murang edad ko ay nakipag-boyfriend na ako sa edad kong 13 years old. Alam kong mali, pero kailangan kong may makapitan. Nahinto na kaming lahat sa pag-aaral at sa murang edad ko ay nabuntis ako. Nagalit man si inay sa akin, magalit man ang mundo sa akin,
pero nandito na to. Nakakatulong din naman sa akin ang aking boyfriend. Nagsisikap siya upang may makain kami, nangangalakal at kung ano-ano na lang. Ako din naman ay dumiskarte. Si inay naman ay papalit-palit ng lalaki. Nakatatlong lalaki ata si inay. Grabe, puro sumbat si inay sa akin, na akala niya ay wala siyang kasalanan. Walang hiya kang bata ka, malandi ka. Wala kang utang na loob. Nagpakahirap ako doon sa ibang bansa para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Pero anong ginawa mo? Nagpabuntis ka? Ha? Sa murang edad mo? 13 years old ka pa lang. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Ang bata-bata mo pa tapos ganyan? Di mo ba iniisip yung paghihirap ko sa ibang bansa? Di mo ba yun iniisip? Bakit, inay? Bakit sa akin mo isisi ang lahat? Hindi mo ba naitanong sa sarili mo kung bakit? Halos mamamatay na kami dito sa gutom. Puro kakalandian ang ginawa mo. Nakailang lalaki ka? Di ba napakarami na? Nakatatlong lalaki ka, pero pinabayaan mo kami. Hindi mo kami iniintindi. Sinasabi ko na sa iyo yan. Gutom ang abot namin dito. Pero nasaan ka, inay? Ang nangyari sa akin ngayon ay kapit patalim na lang para mabuhay kami sa aking mga kapatid. Hindi mo ba alam, halos mamamatay na kami lahat dito sa gutom. Pero, nasaan ka? Nagpakasarap ka sa mga lalaki mo, mas pinaniwalaan mo pa sila kaysa amin. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na malandi ako? Bakit? Sino ba talaga ang malandi sa ating dalawa? Sino, inay? Bakit sa akin mo lahat sinisisi, inay? Bakit? Tanungin mo muna yung sarili mo. Kung karapat-dapat ka pa maging ina sa amin. Pinabayaan mo kami. Bakit, inay? Ako ba ang may kasalanan? O kapabayaan mo? Nasa murang edad ko. Nabuntis ako. Nang dahil din yan sa'yo, inay. Kung hindi mo kami pinabayaan, kung hindi mo kami pinatay sa gutom, kung nagpapadala ka lang sana ng maayos, kung hindi puro lalaki na lang ang nasa isip mo, sana maayos yung buhay namin. Sana nakapagpaaral ka ng mga anak mo. Sana maayos yung buhay natin. Pero ano ngayon, inay? Nasaan na yung mga lalaki mo? Walang hiya ka. Wala kang karapatan magsumbat sa akin yan. Anak lang kita. Pinalaki ko kayo ng maayos. Pinalaki ko kayo sa tama. Pero hindi yan ang dahilan para magpabuntis ka. Bakit mo sa akin isisi ang lahat? Sisihin mo din ang sarili mo. Kung bakit nagpabuntis ka na ang bata-bata mo pa. Sana naman nag-isip ka. Sana iniisip mo yung kinabukasan mo. Hindi kay puro lalaki. Bakit, inay? Nasaan ka nung nangangailangan kami sa'yo? Nung kailangan namin yung yakap mo. Yung kailangan namin tuwing gabi na may katabi kaming isang ina. Nung time na may mang-away sa amin. Nung mga panahon na kailangan namin ng kakampi. Nasaan po kayo? Di ba wala? Tapos ngayon, isisi mo sa akin lahat ng mga pangyayari sa buhay namin. Sino ba talaga ang dapat sisihin, inay? Sa akin lang ba ibuntong lahat ng sisi? O kapabayaan mo din bilang isang ina? Alam kong may pagkakamali ako, na sa murang edad ko ay nabuntis ako. Di ko po alam anong gagawin ko. Wala pa akong kamuang-muang sa mundo. Di ko alam kung paano ko itaguyod ang magiging anak ko. Pero sinisikap ko ang aking sarili na maging maayos ang lahat. Si inay naman ay galit na galit pa sa akin. Sino ba talaga ang dapat sisihin? Ako ba o si inay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana mapulutan ito ng aral sa mga ina na pabaya sa kanilang mga anak, na walang ibang iniisip kundi sarili lang nila.
Salamat, Cinder, sa pagbabahagi mo sa iyong kwento. Kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag mo isisi sa iba. Dahil bawat isa sa atin, tayo ay gumagawa ng sarili nating kapalaran. Hanggang dito na lang. Ako, si Beth Bongogaray Tinambakan ay magsasabi, laban lang sa hamon ng buhay, huwag mawalan ng pag-asa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento. Salamat!